Panginoon ay malapit nang dumating. Ito ay nababalita na sa lahat ng mga tao at nararamdaman na ito ng lahat ng mga tao. At sabi ng Mateo chapter 24 na kapag ang dito pinapakita na kung sino ang mga matatalinong mga tao, yung mga prophets of God, na halimbawa, sabi niya, kapag nakita niyo ang mga ulap ay nagdidilim, ay ibig sabihin, uulan yan. Kung nakita niyo ang kalangitan na nagdidilim na, yan ay uulan. At ngayon, nakita natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi niya dito, for the Lord watches over the way of the righteous. Ano ba talaga? Ang Panginoon, kanino nakatingin doon sa mga taong banal? Sino ang banal sa atin? Yung mga taong nagsuko ng buhay at kinilala si Kristo bilang Diyos at Panginoon ng kanyang buhay. Bilang Diyos at Panginoon ng kanyang buhay, ginawa niya si Kristong Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At siya ay nakita niya at nadama niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung papasok sa langit kasi ang papasok sa langit, walang maruming taong makakapasok sa langit. Kaya mag-surrender tayong lahat ng ating kasalanan sa Diyos. Magsuko tayo para ang Diyos ay matingnan tayo ng Panginoon. Kasi doon sa, di ba dito sa pangalawa sabi niya, but the way of the wicked will perish. Ibig sabihin, yung mga taong mga makasalanan, mapapahamak yan. Kasi hindi sa kanya nakatingin ng Diyos eh. Pero yung mga taong nagsuko at binuksan ang kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap si Kristo, iyon po ang makakapasok sa langit. Ang Diyos ay hindi natin siya maaaring maloko. Hindi natin siya maaaring maloko. Kapag kayo ay hindi nag-surrender ng inyong kasalanan sa Diyos, kayo po ay may iwan. Kapag tumunog ang trumpita ng Panginoon, ito'y para sa mga banal lamang. Ngayon, kapag tumunog ito, kahit tulog ka o gising ka, ikaw ay kukunin ng Diyos. Ngayon, yung mga maiiwan dito ay magkakasama niya ang mga demonyo dito. Kasi lahat ng mga tao dito ay magiging demonyo yan. Kasi yung Espiritu ng Diyos ay kinuha na ito ng Panginoon kasama ng mga taong binago ng Diyos ang buhay. Kasi parang ang evil spirit kasi ay nasa hangin yan. Para bang isang plastic na mayroong tubig. Na kapag ang tubig pinutas mo yung plastic, antimano, labas ka agad yung tubig. Iyan yung mangyayari. Kapag ang mga tao dito, mga mananampalataya, ay kinuha na ng Diyos, lahat ng mga tao dito ay mga demonyo yan. Pati ang mga larawan na yan, magsasalita yan. Sasabihin niya na, ikaw ay wala kang tatak. Isusumbong ka sa gobyerno. At hindi ka maaaring makapagbili o makabili. Hanggang sa talagang sabihin mo na namamatay na kami, pero ang kamatayan ay naglaho na. Kaya sabi niya dito, mapalad yung mga taong ang Diyos ay nakatingin sa Kanya. Mapalad yan na ang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa, kumakalinga sa Kanya at nakatingin sa Kanya. Sabi dito, for the Lord watches over the way of the righteous. Ito yung maganda eh. Dahil sa banal ka, nagsuko ka ng buhay sa Diyos, sa iyo nakatingin ng Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon dito sa ibabaw ng lupa, sa iyo nakatingin ang Panginoon. Ganda yun eh. Yung mga, pagka si Moises, katulad ni Moises, binantayan ang kanyang buhay ng Diyos, at saka binantayan ang kanyang lupang katawan ng Panginoon. Hindi siya tumanda eh. Hindi siya nagkaroon ng sakit. Ito yung maganda eh. Yung isang taong masunurin sa Diyos, hindi lang basta pinagpapala material, kundi binabantayan ng Diyos ang iyong buhay. Yan ang maganda dito. Kaya sabi niya ito, but the way of the wicked will perish. Yung mga makasalanan, mamamatay yan. Kaya yung mga taong ayaw magsisi sa kasalanan, mamamatay lahat yan. Sa naglalagablab na apoy, doon yan pupunta. Ayaw mo magsisi sa kasalanan.
Ano magagawa ng Diyos? Ayaw mo. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ng tao, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, makapagsisi, at tumalikod sa kasalanan upang malugod sa iyo ang Diyos. Mag-surrender ka ng buhay para maging malugod sa iyo ang Panginoon. Sabi niya dito, yung mga nagsusurrender ng kanyang mga kasalanan sa Diyos, for the Lord watches over the way of the righteous. Yung mga matuwid ang buhay, doon nakatingin ang Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon, magsuko na ng ating buhay sa Panginoon at buksan ang ating puso at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay para pagtunog ng trumpeta ng Diyos ay marinig natin yun at makuha tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, purihin natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ngayong umaga na nagmula sa mga awit, chapter 1, verse 6 po. Purihin natin ang Panginoon at salamatan.